Happy Wednesday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa buhay at lakas na kaloob sa atin. Tayo po muli ay magsalo-salo sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad na may kapayapaan. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Kristiyanong Sambayan, Tanglaw sa Lipunan. Ang ating pong batayan talata ay ating mababasa sa Mateo chapter 5 verses 13 to 14 at ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba't wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang asin ay isang valuable substance na napakaraming gamit. Batid natin yan, lalo na yung mga lagi nasa kusina, mga Marta.
Salt prevent decay, preserves food flavor and seasons. Ito ang ibig sabihin nito para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin meron tayong iba't ibang papel na gagampanan sa lipunan. Tayo tinawag na maging instrumento sa isang mundong may sakit. Sa harap ng kamatayan, pagkabulok, tinatawagan tayong magbigay ng bagong buhay at bagong pag-asa. Kinakailangan tayong masangkot sa ministeryo ng pagpapagaling. Gayun din, hindi lamang ang mga individual members ng iglesia ang dapat ma-involve sa ministeryo ng pagpapagaling, kundi maganda rin na ang bawat pamilya na bumubuo ng iglesia. Natuklasan po sa pag-aaral ng isang family expert ng isang nagpapatatag sa relasyon ng isang pamilya ay ang involvement nito sa community projects o advocacy works. Kaya't habang ang pamilya ay socially engaged, lalo naman silang nagiging engaged sa isa't isa. Sa kabilang dako, ang liwanag ang dahilan kung bakit tayo nakakakita. May mga mata tayo, kung walang liwanag, wala pa rin tayong makikita. Ang liwanag ay isang positive agent na nagtataboy ng kadiliman. Maaari lamang tayong magkaroon ng kadiliman kung wala liwanag. Habang may liwanag, walang kadiliman. Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga Kristiyano? Ibig sabihin, kailangan tayong maging tagapagdala ng katotohanan. Sa harap ng mundong pinaghaharian ng kasinungalingan, pandaraya, kawalang katarungan, katiwalian, kinakailangang masangkot tayo sa ministeryo ng pagbabago. Kinakailangan tayong paggamit sa Diyos upang lumabas ang katotohanan. Kaya isa po sa sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, tayo ay dapat maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ngunit hindi lamang ito tumutukoy sa kalagayang individual. Napakaganda rin na ang bawat pamilya ay kasangkot sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan, lalo na sa ating mga komunidad. Ang wika nga po, paano nga ba tayo magiging asin at ilaw ng sanlibutan? Ano ang mga dapat nating maging panuntunan? Meron po akong share sa inyo na ilang mga panuntunan upang tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Katulad po nung Tuesday morning, meron tayong 3 na binanggit na mga gabay upang matupad ang ating mga pangako. So this morning, meron din tayong 3 na magiging panuntunan upang tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Number 1 po, our motivation. Ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagtutulak sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa atin upang ibigin ang ating kapwa. Dahil na nauna na tayong inibig ng ating Panginoong Hesus. Kaya magagawa nating ibigin ang iba, maging ang ating kaaway o maaway sa atin. Noong sinaunang Israel, para sa mga Israelita, ang itinuturing lamang nilang kapwa ay ang mga kapwa Israelita. Hindi kasama sa kanilang kapwa ang mga dayuhan o mga hintil. So ang kapwa lang nila ay yung kanilang kapwa Israelita. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, lalong pinaikli ang saklaw ng kapwa. Ang isang Pariseo ay kailangang ibigin ang kapwa niya Pariseo. Ang isang eskriba ay kailangang ibigin ang kapwa niya eskriba. Very exclusive. Ngunit ang kahulugan ng kapwa ay pinalawak ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa kaaway kahit na bilang ituring kapwa. That was a very revolutionary concept. Our love for the others flows from the love of Christ. Walang kinikilalang hangganan ang pag-ibig na ito. Sakop nito maging ang mga taong nilayuan, kinamuhian, pinandirihan ng lipunan sa bagong tipan. Ang tanging motibasyong katanggap-tanggap sa Diyos ay ang motibasyon
ng pag-ibig. Sabi po sa unang Korinto 13:3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, pagiging asin at ilaw ng sanlibutan, isa sa magandang panuntunan na dapat nating patuloy na taglayin ay yung ating motibasyon. At ang ating motibo ay ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak upang magawa natin na ibigin maging sa paningin natin ay hindi kaibig-ibig. At ito ay isang napakagandang kapahayagan na tayo ay nagiging sangkot sa ministeryo ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Number 2, our attitude. Kinakailangan maging katulad tayo ni Kristo sa kasalan natin sa ating kapwa. Tanggapin natin ang iba kung paano tayo tinanggap ni Kristo. Tanggapin natin ang iba kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoon Diyos ng walang kondisyon at walang limitasyon. Sa kabila ng paulit-ulit nating pagkakasala, tinatanggap pa rin tayo ng Panginoon. Meron siyang pusong laging handang magpatawad. Ganito rin ang inaasahan niya sa atin. Our attitude, kinakailangan maging katulad tayo ni Kristo sa kasalan natin sa ating kapwa. Minsan po tinanong ni Pedro ang ating Panginoong Hesus about sa pagpapatawad. Sabi niya sa Matthew 18:21, lumapit si Pedro at nagtanong sa Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? At sumagot ang ating Panginoong Hesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ang ibig sabihin lang po ay walang limitasyon. Paulit-ulit ang ating gagawing pagpapatawad sa ating kapwang nagkakasala sa atin. Ang motto ng Panginoon Diyos ay forgive and forget. Inaasahan ng Diyos na lubos ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin, na naroon ng paglimot tulad ng kanyang ginawang pagpapatawad sa atin. Saan ba maaaring matutuhan ang ganitong uri ng pagpapatawad? Kundi sa loob mismo ng tahanan. Sa loob ng pamilya, dapat magsimula ang pagpapatawaran at paglimot sa mga pagkakamali. Tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan. So, maging sa ating mga attitude at yung way ng ating pagpapatawad sa mga nagkakamali sa atin, ay inaasahan ng Panginoon na tayo ay bukas ang puso sa pagpapatawad sa mga nagkamali sa atin, lalo na sa members of family. Number 3 po, our service. Kinakailangan natin paglingkuran si Kristo sa pamamagitan ng paghahabag sa ating kapwa. Bilang Kristiyano, kailangan pahalagaan natin ang kabuuan ng buhay, the whole of human life. Hindi natin dapat inihiwalay ang katawan at ang kaluluwa na para bang ang kaluluwa lamang ang mahalaga. Ang ministeryo natin ay para sa kabuuan ng buhay, physical, spiritual, emotional, social, and psychological. Ang pananampalataya ay kailangang ipakita sa gawa. Ang pananampalatayang wala nito ay patay. Sabi nga po sa Santiago 2:14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Tayo po ang mga kamay ng Diyos, nahahayo upang magpahayag ng magandang patotoo, lalo't sa mga hindi nakakatagpo sa Panginoon. Tayo ang mga mata ng Diyos, naaakay sa mga nabubulagan sa katotohanan at katarungan. Tayo ang Bibliang babasahin ng mga tao, kaya't nararapat na tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Salamat sa paalaala ng Panginoon sa atin na tayo po ay patuloy na maging magandang patotoo sa ating community, sa loob ng tahanan, upang maparangalan ang ating Panginoon na pinaglilingkuran.
Tayo po ay manalangin at magpasalamat. Panginoon, salamat po sa Miyerkules ng umaga na ikaw yung pinagkaloob sa amin. Muli po ang aking mga kapatid na papasok sa trabaho, papasok sa paaralan, ay iyo pong samahan at gabayan sa buong araw na kanilang gagawin sa kanilang mga workplace. Ganun din po, Panginoon, dalangin namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Inaabot namin sila sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, kung nasa mga kayong lugar o dako, kung kayo may mga karamdaman, sa inyong mga pananampalataya, kayo ay pagagalingin ng ating Panginoon. Magtiwala kayo at manampalataya, ang Diyos ay dakilang manggagamot. Salamat po, Panginoon, at kami samahan nyo sa buong araw na ito ng aming mga buhay. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat at papuri sa Panginoon sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.